masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahan sa pagkakaisa. Nakasulat po sa Biblia. Brotherhood, kapatiran, pagkakaisa. Iyan po ang kailangan ng bansa, ng aming leader sa House of Representatives. Na nanggaling lang sa Tacloban. Hindi nila kayo kinonsulta. Hindi man lang sila nagtanong sa inyo. Kailangan nilang konsultahin kayo sapagkat napaka-importanting issue to. Tatanggalin mo ang Vice President nang hindi mo kukonsultahin ang iyong mga constituents? Hindi pwede yun. Pumirma sila nang hindi kayo kinukonsulta. Alam ninyo kung bakit sila pumirma? Mahina connection. Tuloy ko na. Alam na ninyo ang dahilan. Matalino ang taga Valencia Bukidnon. Dapat sana pumunta rito yung aking mga kasama sa House of Representatives. Para makita nila ang tunay na kahulugan kung ano ang kaibigan at kung ano ang brotherhood. Yes, ngayon po ito. Ngayon po ito. Live po ito, live. Darating na naman po ang eleksyon. Lalapit na naman sila sa inyo. Lalapit na naman po sila sa inyo. Dala-dala po yung AIX. Yung AKAP. Yung tupad. Bakit? Ang mamamayan ba ng Valencia Bukidnon, ang katapat niya ay konting perang ibibigay sa kanya? Kaya bang tapatan yung dignidad at karangalan ng mamamayan ng Valencia Bukidnon? Kaya bang pasayahin lang kayo sa isang araw? Pagkatapos yung lahat ng araw, malungkot na kayong lahat. This is not how to govern the country. Hindi ito in governance. Hindi tungkulin ng congressman o senador na siya mismo ang magdala ng AIX, ng AKAP, ng tupad. Kayabangan po yun, pagpapasikat yun. Hindi dapat mangyari yun. Kasi ang akala nila, pag inabutan po kayo ng konting pera, parang utang na loob Diyos sa kanila. Hindi po ganun eh. Dapat kasi hindi na pinadadaan sa mga congressmen para hindi sila makapagyabang, para hindi nyo tanawin ng utang na loob. Kung ako lamang ang masusunod po, total konting pera lang naman yun eh. Magsakripisyo na tayong lahat. Pag lumalapit si congressman o kaya si senator, kandidato, kung kaya ninyong gawin, huwag na natin tanggapin. Kung kaya ha, kung gusto nyong tanggapin nyo, total sa inyo naman yun eh. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. Correct! Hindi nila pera yan. Hindi galing sa bulsa nila yan. Ngunit kung kaya ninyong huwag tanggapin. Halimbawa, ma'am, halimbawa, inaabot niya sa'yo. Sinabi ni ma'am, Kong, sa'yo na lang yan. Hindi mo kayang bilhin ang aking dignidad. Alam po ninyo, parang sampal sa mga mukha nila yun. Sapagkat nung inimpeach ang Vice President, hindi ka man lang nilapitan. Bakit? Gusto mo bang i-impeach ang Vice President? Ayaw mo eh. Pero siya gusto niya sapagkat alam na ninyo magkano ba ang dahilan. Magkano?
napakarami pong problema ng ating bansa. Baka hindi ninyo alam, pero alam ko, alam na ninyo. Ang presyo po ng pangunahing bilihin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na ang pagkain, napakataas po. May nangako dyan na 20 pesos per kilo. Bangag yan, bangag! Oy, pabalik-balik na yung mga senador nila. Yung iba 2 beses nang bumalik sa Senado. Yung iba 3 beses. Yung iba 4 na beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Pagkatapos, haharap na naman sila sa iyo. Anong katwiran? Anong katwiran? Anong gagawin mo? Pang-4 mo nang balik ito? Alam po ninyong ang kalagayan ng Pilipino ngayon? 63% ng ating mamamayan ang nagsabi, mahirap po kami. 63%. Ang katumbas po nun, 87 million Pilipinos. Bakit po nangyari? Ito ang pinakamataas na pagsasabi na sila'y mahirap in 21 years. Pagkatapos, haharap na naman sila sa inyo. Haharap na naman sila sa inyo. Sus Mariosep naman, hindi pa. Haharap ka na naman sa akin. Talaga pong ganunan. Anong gagawin? Anong gagawin nila? Ang kuryente sa bansang ito ay pinakamataas sa buong Asya. Ang layunin ng batas na ginawa noong 2001. 2001 nung ginawa yung EPIRA, ito yung batas sa kuryente. 24 years ago. 24 na taon nang nakararaan. Ano po ang pangunahing layunin kung bakit ginawa yung batas na yon? Ibigay ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yon ang pangunahing layunin. After 24 years, kabaligtaran ang nangyari. Pinakamataas sa buong Asya ang singil ng kuryente sa ating bansa. After 24 years, walang nangyari. So in 24 years, there is a continuing violation of the law. Bakit? Wala pong nagbabantay. O yung mga binoto nyo sa Senado, bakit hindi nyo tanungin? Senator, hindi ba ginawa na po itong batas na to 24 years ago? Ang layunin pala ibaba ang kuryente. Ano ba yung mura sa Bisaya? Barato! Barato. Barato ba ang kuryente? Sa Valencia, Bukidnon? Bakit hindi natin tanungin? Lalapit na naman sa inyo eh. Ha? May dala-dala namang akap eh. Hindi na kayo magtatanong, may akap eh, ha? AX! Tupad! Wag po. Meron kayong kapangyarihan, palitan natin ang sistema. Po ninyo, nung ako ay inimbita ng isang asosasyon, kung tawagin ay Filipino Inventor Society. Marami na po ako napuntahan ng mga organisasyon. Marami na po. Pati po yung organisasyon ng mga midwives, yung mga hilot. Kinausap ko na lahat yan. Ang hindi ko na lang nakausap ay yung asosasyon ng mga punerarya. Okay ba tayo dyan? Okay ba signal natin dyan mga kababayan? Pero kung iimbitahan nila ako, pupunta ako pero pasasama ako kay Pastor Dan. Bakit ko po binanggit yung asosasyon ng Okay Filipino po, ay maraming salamat po, Inventor salamat Society? po, salamat po. Okay po. Kasi po, ang dami pa lang na-invento.
Okay daw, te. Sila pa lang naka-invento ng karaoke. Sila pa lang naka-invento ng yoyo. Sila rin ang naka-invento ng bamboo incubator. Yung unsinkable portable boat, sila naka-invento. Yung 3-in-1 jeepney. Pati yung banana ketchup. Pilipino pa lang naka-invento. Napakarami. Alam po ninyo kung ano yung nakalimutan nila na imbentuhin? Tinanong ko sila eh. Para hindi na ako nahihirapan ng mga kababayan natin tuwing eleksyon para piliin kung sino yung karapat-dapat. Kagaya ngayon, sa Senado, 65 ang kandidato, nag-withdraw na yung 3, 62 pa rin. Mahihirapan kayo ngayon, ng dami. Pero sabi ko sa kanila, kung naka-invento sana kayo ng aparato, parang yung scanner, yung pag pumupunta ka sa airport, dadaan ka doon. Pagka tumunog yun, teka, balik, sabi nung ano eh. Di pwede, balik. Kakap-kapang ka lahat, di ba? Naka-invento ka sana ng aparato na kagaya nun. Padadaanin mo lahat ang mga kandidatong senador dyan sa aparato na yan. Ano sa palagay nyo? Pwede. Yung aparato na yan, re-rejectin niya yung hindi qualified. Yun ang gusto kong aparato. Para wala ng problema. Pagdaan ng mga senador ng administrasyon, Makita yung mga bangal. ilan kaya ang mare-reject? Ilan po? Ilan? Lahat! Lahat! Lahat, sabi. Hindi ba madali ang trabaho natin? Yung aparato na yun, ilagay natin sa tapat ng COMELEC. Dumaan lahat doon. Palagay ko, pagka kaming lahat ay dumaan doon, ang makadadaan lamang doon, yung kandidato ng PDP laban. Yan! Yung iba reject. Di tapos ang laban. Talaga po ako ay nagpapasalamat. Ibang-iba. Iba-iba ang mga tagpong ganito. Sa ganitong mga tagpo, walang agawan ng hopya. Diba? Walang awayan. Walang gulo. Kasi tapat. Tapat. Nakikita ko po ang pagtanggap ninyo sa akin. Kailangan po magpasya tayong lahat. Yung gusto na ma-impeach na nga pala, yung gusto na maalis ang Vice President, iboto ninyo yung administration candidate. Yung ayaw matanggal ang Vice President, iboto ninyo ang kandidato ng PDP laban. Yes! We have simplified the issue. Singit ba PDP? Isang issue na lang. Singit PDP? Dito. Dito. Maliwanag po yun. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kailangan po ninyo na magdala ng mga senador na magko-constitute ng susunod na kongreso. Sa YouTube. Yung paglitis nila sa Vice President Ay matutupad sa susunod na Senado. Pag walang number na tutulong sa Vice President, matatanggal nila ang Vice President. Yun. Ang kailangan para matanggal ang Vice President, 16 na boto ng mga senador. 2/3. So kailangan maglagay kayo ron at least siyam. Kasi pagka siyam ang nandun, 24 minus 9, 15 na lang, di ba? Pag 15, hindi matatanggal ang Vice President kasi ang kailangan 2/3. So kailangan meron kayong siyam na madadala sa Senado. Marcolita! Marcolita!
Mahirap po bang gawin yun? Mahirap po bang gawin na magdala tayo ng at least 9 senators that will defend the Vice President? Hindi! Palagay ko nga po. Nasa atin lang po yun. Nasa atin lang po yun. Kahit gaanong pera ang ibigay nila sa inyo, tandaan po ninyo ito. Pasasayahin lamang nila kayo ng isang araw. Isang araw, Diyos ko naman. Isang araw. Gugutumin na ng 664 Hindi days. po yun ang kailangan ng Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino, i-provide natin ang mga kondisyon para lumago ang kabuhayang pambansa. Magkaroon ng mga pagawa, mga negosyong tatayo sa ating bansa. Para dumami ang trabaho, dumami ang pagkakakitaan ng tao. Yun ang gusto ng Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng ayuda. Ang ayuda ay pwede lang pagka-krisis. Nasunugan, nabaha, binagyo, kailangan mong tulungan. Yan ang essence of brotherhood. Pero hindi sa normal na panahon. Invited lang man siya. Hindi yung tuwing eleksyon meron kang ayuda. Hindi po yun. Huwag po ninyong ipagbili ang inyong kinabukasan. Huwag ninyong ipagbili ang dignidad at karangalan Bulag sila. ng Pilipino. Si Bato na asa Jensen. Ang Pilipino, kahit mahirap ang buhay niya, kahit mahirap ang buhay niya, gusto pa rin niya pagdating ng tamang panahon, makahulagpos siya doon sa tali ng kahirapan. Hindi niya ipamamana yun sa kanyang pamilya. Yan ang Pilipino. Walang palakpak. Nakalimot ang pagpakaging gutom na! So ako po talaga ay... Kung ako ay makabababa para yakapin ko kayong lahat, gagawin ko eh. PDP! PDP! Dahil sa laki ng pasalamat ko sa inyo. Napakalayo po ng Valencia, Bukidnon. Napakarami kong pupuntahan sa Luzon. Pero nang ako'y inimbita ni Pastor Dan, hindi pwedeng hindi ko puntahan ang Valencia, Bukidnon. Dahil hindi ko magawa na yakapin ko kayong lahat, ang sasabihin ko na lang ay gikan sa akong kasing-kasing. Gihigugma ko kamong tanan. Valencia, Bukidnon! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ipakita ko sa inyo kung gaano maraming tao. Napakaraming tao dito, mga babayan. Nagkilala, naglahat ng konkretong ebidensya. Kanya pinili, makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan, bawat sinabi, di na pinagsabi makakabi. Di na mabilang patong-patong na problema, mas bumigyan dahil sa walang sistema. Huwag kang matakot, ito na ating pag-asa. Di na mabilang